Hindi madaling mag-share ng kwento, lalo na kung ikaw ay isang pribadong tao. Sa totoo lang ay hindi ko talaga sinishare ang buhay ko sa iba. Kahit pa sa sarili kong pamilya. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay parang gusto kong magkwento tungkol sa life experiences ko sa Papa Dudut YouTube channel. Na-motivate ako sa mga kwentong tinatampok mo sa iyong radio version ng iyong programa at ganon din na mga kwento na fini-feature mo sa Papa Dudut YouTube channel. Papa Dudut, just call me Shallow. I'm in late 30s at kasalukuyang associate manager ng isang traveling agency sa Mandaluyong. May asawa na ako at isang anak na may cerebral palsy. Pero hindi ako magkukwento tungkol sa buhay pamilya ko. Lalo na sa pagkakaroon ko ng anak na may sakit. Isesentro ko na lamang ang aking kwento a few years back, just before my marriage. Papa Dudut, involved sa sulat ko si Erim. Hindi naman siya magagalit kung ikukwento ko sa inyo ang aming naging love story. I met him at the bar nang ipakilala siya ng aking kapatid na si Dayan. Boyfriend si Erim ng kapatid ko pero nagkalabuan din silang dalawa at sa akin na ibaling ni Erim ang kanyang atensyon. Ngunit palagi ko siyang iniiwasan dahil ayaw kong maging bad shot sa aking kapatid. Shelo, may nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Bakit ba parang ayaw mo kong makita? Tanong niya sa akin isang maulan na araw. Nakahalata na kasi siya na nilalayuan ko siya for some reason. Erim, wala kang ginawang kasalanan sa akin. Nahiya lang kasi ako. Kunwari sabi ko na lamang noon sa kanya. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa iyo. Malungkot niyang sabi sa akin. Kakaibiganin mo ako for what? Anong rason? Baka naman may iba ka pang motibo bukod dyan. Diretsa ko sa kanya. Samantala ay nagbuntong hininga naman si Erim bago nagpatuloy. Okay, fine. What if I tell you na gusto kong manligaw sa iyo? Ano naman ang nakita mo sa akin at gusto mo kong ligawan? Come on, marami nagsabi na kamukha ko raw si Betty La Fea. Hindi sa minamalit ko ang aking sarili pero alam kong hindi ako kagandahan. Isa akong nerd na may braces sa ngipin at wala sa radar ng mga lalaki dahil sa aking old-fashioned na pananamit. Wala akong pakialam kahit kamukha mo pa si Betty La Fea. Basta gusto kitang ligawan. Shelo, ikaw na ang perpekto para sa akin. At saka nanliligaw ako sa iyo kasi mahal kita. Pag-amin ni Erim sa akin. Hindi ako kumibo sa kanya dahil napapaisip ako noon kung dapat ko ba siyang paniwalaan o hindi, Papa Dudut. May gusto na ako sa iyo kahit na kami pa ni Dayan. Nung una, tinatanggi ko pa sa sarili ko ang totoo pero alam mo ba? Simula nung mag-break kami ng kapatid mo doon ko na na-realize kung ano ba talagang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Shelo, maniwala ka. Pangungumbinsi pa sa akin ni Erim. Hindi ulit ako nakaimik dahil sobra akong speechless sa mga sinabi sa akin ni Erim. So nararamdaman mo kung gaano ako kasincere sa iyo? Dagdag pa niya. Kaso Erim, si Dayan, mahal ka pa rin ang kapatid ko. Ayaw ko na agawin ka sa kanya. Ayaw ko mag-away kaming dalawa ng dahil lang sa iyo. Ayaw kong masira ang relasyon naming magkapatid at parang lumalabas na panakip-butas lang ako since wala pang isang buwan simula nang maghiwalay kayo. Nasa na ang 3-month rule? Nag-aalala kong sabi sa kanya. Siguro kakahiwalay pa lang namin ni Dayan pero hindi ka panakip-butas lang. Actually, I was hoping na maghihiwalay kami ni Dayan kasi ikaw ang mahal ko. Pag-amin pa ni Erim sa akin. So ako pala ang may kasalanan kaya kayo naghiwalay ng kapatid ko? Nakaramdam ako, Papa Dudut, ng kaunting guilt nang ma-realize ko yon. Hindi ko naman hinihingi sa iyo na sagutin mo agad ako. Kahit na maghintay pa ako sa iyo forever gagawin ko. Sagutin mo lang ako. Pakiusap niya sa akin bago ako nagpasyang ayain na siyang umuwi.
Nag-volunteer naman siyang ihatid ako sa bahay namin at pumayag naman ako. Isa sa mga gusto ko kay Erim ay ang pagiging gentleman niya. Kahit na sabihing may pagkamayabang siya, I always feel his chivalry kapag magkasama kaming dalawa. And I know na hindi lang siya pakitang tao dahil marami talagang nagsasabi na maginoo talaga ang lalaking yon. He came from a well-known family of politicians. Hindi naman siya super kagwapuhan pero meron siyang charm na wala sa mga sikat na artista ngayon. Also, Erim is one hot guy at ng mga panahong yon ay maraming babae ang gustong makuha siya. Anyway, hindi nagtagal ang panliligaw ni Erim sa akin dahil sinagot ko rin naman siya kaagad. Okay namang boyfriend si Erim, naging masaya naman ako sa piling niya. Yun nga lang ay hindi ako natahimik noon dahil merong isang lalaki na porsigidong manggulo sa relasyon namin ni Erim. At yon ay si Omer. Omer, anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng bahay namin. Kanina pa ako naghihintay dito sa labas ng bahay. Nagtago lang ako saglit nang dumating kayo ng boyfriend mo. May halong pagtatampong sabi niya sa akin. Hay nako Omer, totoo talaga ang kasabihan na jealousy could kill. Hulaan ko, siguro habang nandito si Erim kanina parang sinasaksak mo na siya sa mga tingin mo. Natatawa lamang ako nang sinabi ko yon sa kanya. Oo, tama ka. Nagsiselos ako, Shelo. Gusto kong patayin ng lalaking yun kanina. Grabe kayong maghalikan ng lalaking yun. Parang matatanggal na yung labi mo dun. Doon ko nakitang nagalit si Omer na isa sa mga kaibigan ko na may lihim na pagtingin sa akin. Teka, ano namang masama kung halikan niya ako? Boyfriend ko naman si Erim. Tanong ko sa kanya. Ako dapat ang kahalikan mo at hindi siya. Giit niya sa akin. Nagulat naman ako sa mga sinabi niya pero dinaan ko na lamang yon sa biro. Nagpatuloy si Omer sa pagsasalita. Huwag kang tumawa dyan. Ako dapat ang boyfriend mo at hindi ang lalaking yon. Shelo, hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin na makitang may kahalikang ibang lalaki yung babaeng pinakamamahal ko? Isa sa karakteristics ni Omer ay diretsahan siya. Kapag may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kapag gusto niya ang isang babae ay sasabihin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Tulad na lamang ngayon. Omer, please stop it. May boyfriend na ako. At ayaw ko nang masira pa ang relasyon ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya. Pero sa halip na magsalita ay bigla na lamang niya akong hinalikan. Nung una ay nakuha ko pang pumalag. Pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko. Besides ay bumigay din ako ang kinalaunan sa hindi malamang kadahilanan para bang nagustuhan ko ang mga halik ni Omer. I'm sorry Omer pero mahal ko si Erim. Sabi ko na lamang sa kanya matapos ako makaramdam ng pag-uusig ng aking konsensya. Dahil itanggi ko man o hindi ay meron ding puwang si Omer sa aking puso. Kumbaga silang dalawang naghahati ng aking puso. Hindi ako naniniwala. Alam kong mas mahal mo ko. Wika ni Omer sa akin. Namutla ako dahil nahalata niya ang aking totoong nararamdaman. Please Omer, enough. Maayos sana ang buhay namin ni Erim kaso bigla kang pumasok sa eksena. May paninising sabi ko sa kanya. So parang sinisisi mo pa ako? Nasasaktang tanong niya sa akin. Huwag mo nang guluhin pa ang pag-iisip ko please. Demand ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpa siya na akong umalis at iwanan siya. Papadudot, kung i-describe si Omer in one word, I would say aggressive. Agresibo siya na agawin ako noon mula sa boyfriend ko. Omer is madly in love with me and he will do everything para lamang mapatunayan niya sa akin na he is worthy to be loved than Erim. Nagmula si Omer sa isang buena familia pero hindi siya katulad ni Erim na ultimate charmer. Hindi siya kagwapuhan pero hindi naman siya pangit. Besides, marami ang nagsasabi na mas bagay siya sa akin kasi hindi naman ako sobrang kagandahan.
Anyway, dahil sa pagiging aggressive ni Omer at sa pagmamahal niya sa akin ng walang kapalit ay unti-unting nabago ang nilalaman ng puso ko. May mga hinahanap ako kay Erim na hindi ko makita sa kanya and unfortunately ay nakita ko kay Omer yon. With that, I started to love Omer at natuto na akong mangaliwa sa boyfriend ko. Yes, naging two-timer ako, Papa Dudut. Namangka sa 2 ilog pero hindi rin nagtagal. At kinakailangan ko ding mamili at gumawa ng desisyon kung sino sa 2 ang mamahalin ko at ang pakakawalan ko. Hanggang isang araw inakala kong naliwanagan na ako sa aking totoong nararamdaman. Patawarin mo sana ako pero gusto ko na makipag-break sa'yo. Iyon ang sinabi ko noon kay Erim na halatang gulat na gulat sa mga sinabi ko. Ano? Shelo naman. Pero bakit? Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Shelo naman, please. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Nanlulumong sagot sa akin ang aking boyfriend. Erim, sorry pero I just realized that our relationship isn't working. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ano? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat tapos sasabihin mo lang na hindi nagwo-work ang relationship natin? That's ridiculous. Protesta niya. Si Omer ba, siya ba ang dahilan? Kaya mo gusto makipag-break sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman ako naka-imik dahil guilty rin naman ako. At ayaw ko nang madagdagan pa yung kirot na nararamdaman ni Erim ng mga sandaling yon. Nung isang buwan ay nakita ko kayo ni Omer na magkasama. Masayang masaya ka na kasama siya. Ang sweet ninyong ang dalawa eh. Nagselos ako nun, Shelo. Gusto ko kayong lusubin lalo na ang lalaking yon. Pero nang hina ang loob ko. Hindi ko yun sinabi sa iyo kasi natatakot ako magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ako. Tiniis ko yun, Shelo. Tiniis ko yung sakit. Napakatanga ko nga kasi hinayaan kitang lokohin ako. Nagbulag-bulagan na lang ako. Ginawa ko yun, Shelo, kasi ayaw kitang masaktan. Paglalahad ni Erim sa akin. Inusig naman ako ng aking konsensya. Pero kailangan kong panindigan ang aking desisyon. Hindi ko naman sinabi sa iyo na gawin mo yun sa akin. Ang hirap kasi sa iyo, masyado kang mabait. Yun ang ayaw ko sa iyo. Hindi kasi tayo bagay kasi gwapo ka, pangit ako. Mabait ka habang walang yan naman ako. Erim, naiintindihan mo ba? Hindi tayo bagay sa isa't isa. Ayaw ko sa ugali at itsura mo kasi nanliliit ako sa sarili ko. Nilalait ako ng mga tao kasi may boyfriend akong alangan sa akin. Si Omer, bagay kami. Pareho kasi kami. Kaya nga mas pinipili ko siya ngayon kesa sa'yo, katwiran ko sa kanya. I'm sorry, Erim, but my decision is final. I want breakup. Yun ang huling sinabi ko sa kanya bago kami tuluyang nagkahiwalay. At mas pinili ko nga si Omer. Siyang pinili ko kasi yon ang sinasabi noon ng puso ko. Iniwan ko si Erim kahit na deep inside ay may puwang pa rin siya sa puso ko. I just hope that eventually ay makakalimutan ko rin si Erim. Pero hindi yon ang nangyari. Sinasabi kasi ng puso ko na si Erim ang mahal ko pero ang isipan ko ay sinasabing I should stay with Omer. Sinunod ko ang isipan ko pero hindi ko alam na ganun pala kasakit kapag sinunod mo ang utak mo. Dahil sa ginawa ko, Papa Dudut, yes, I admit, I'm a fool. Isa akong tanga. Isang napakalaking tanga. Papa Dudut, nakisama ko kay Omer ng mahigit 5 taon kahit na si Erim ang nilalaman ng puso ko. Mahal ko rin naman si Omer in all fairness. Pero iba yung nararamdaman ko para kay Erim. Kumbaga, special yung sa ex-boyfriend ko. But I decided to make my real feelings private kasi ayaw kong makasakit ng damdamin ng iba. Pilit ko na lamang minahal si Omer at sa hinaba-haba ng relasyon namin
ay nagplano na kami para magpakasal. Papadudot, okay na sana ang lahat at tanggap ko na si Omer, ang mapapangasawa ko. Pero isang gabi sa isang party ay muling nagsalubong ang landas namin ni Erim. Siyempre nagkaroon kami ng awkwardness at talagang umiwas ako noon sa kanya. Nakalata sa amin ang ilang friends namin maski si Omer ay napansin yon. Pero pinanindigan ko yon. Basta lumayo ako kay Erim kahit pa maging issue yon. You look amazing tonight, Shelo. In all fairness, hindi na Betty La Fea ang peg mo ngayon. Biglang lapit at kausap sa akin ni Erim. Hindi na ako makaiwas dahil kasama ko noon ang ilang close friends ko at ayaw ko ring maparatangang suplada. Time has changed, Erim. Ika nga, malaki din ang pinagbago mo. Nasa na yung Erim na hunky daredevil? Medyo lumaki ka. Biro ni Omer sa kanya. Napansin kong medyo nawala ang saya ni Erim sa sinabing niyo ni Omer, pero sumakay na lamang siya. Well, sagana kasi sa luxuries eh. Mayaman eh. Pagmamalaki pa ni Erim. By the way, ikakasal na pala kami ni Shelo this month. Masayang balita pa ni Omer sa ex-boyfriend ko. Really? That's nice, congratulations. Bati sa amin ni Erim, but deep inside ay ramdam kong hindi siya masaya sa balitang yon. Invite ka namin sa kasal namin ha? And we hope magpapaunlak ka sa imbitasyon namin. Dagdag pa ni Omer. Titignan ko, pero hindi ko may papangako. Yun lamang ang sagot ni Erim. Mamayang kaunti ay tinawag na ng isa kong kaibigan si Omer, kaya umalis muna siya saglit. Bala ko rin sanang lumayo na pero nakahalata si Erim at pinigilan niya ako. Kanina ko pang napapansin na iniiwasan mo ko. Diretso sa akin ang ex ko. Walang dahilan para iwasan ka. Kunwari tanggi ko sa kanya. At saka wala nang dahilan para mag-usap tayong dalawa. Sabi ko pa sa kanya. Bakit, nakukonsensya ka pa rin ba hanggang ngayon? Dahil sa ginawa mong panloloko sa akin dati? Diretsa niya sa akin. Forget it, Erim. Matagal na yon. Protesta ko sa kanya. Ikaw ang hindi makalimot, Shelo. Actually, ako dapat ang umiiwas sa'yo. Ako dapat ang bitter kasi ako yung naloko. Pero hindi eh. I'm here talking to you in a casual way. Wika pa niya sa akin. Kung nakalimot ka na, then leave me alone. Bulong ko sa kanya. Ayaw ko kasing gumawa ng iskandalo. Hanggang ngayon pa rin ba isip bata ka pa rin? Hindi ka pa rin nagbago, Shelo. Natatawa at tila nangiinsultong sabi niya sa akin. Wait. I'll give you something. There you go. Business card? Anong gagawin ko dito? Sarkastikong tanong ko sa kanya habang tinitingnan ko ang mga nakasulat doon. Itago mo yan. Don't hesitate to call me. Hihintayin ko ang tawag mo, Shelo. Sabi niya sa akin sabay talikod. Samantala imbis na itapon ay ewan ko ba kung bakit tinago ko pa ang calling card na ibinigay niya sa akin. And 2 days after ng party na yon ay naisipan ko siyang kumustahin. Papadudot, that started our communication. Sinekreto ko syempre yon kay Omer. Anyway, halos araw-araw ay tinatawagan ako ni Erim para mangumusta. Mangulit at minsan ay para magpayo. He's more than a friend. At sa madalas naming pagkikita at pag-uusap ng palihim ay mas tumitindi ang pagmamahal ko sa kanya. Until one day ay nagising na lamang ako na si Erim na ang gusto kong makasama over Omer. At yun din ang naging meet siya para mangaliwa ulit ako. Pero papadudot na konsensya din ako kinalaunan. Naipit ako sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Hindi ako makapag-decide kung itutuloy ko pa ba ang pagpapakasal kay Omer o iiwan na siya para sumama kay Erim. Yes, I'm in love with Erim pero hindi ko magawang hiwalayan si Omer dahil ayaw kong mapahiya. At may skandalo ang kanya-kanya naming pamilya. Tulad ng nangyari sa dati naming kaibigan na pinag-usapan ng lahat.
Papa Dudut, it was confusing that time at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya isang araw. Exactly 1 month na lang at ikakasal ka na kay Omer. Malungkot na wika sa akin ni Erim habang kausap ko siya noon sa phone. Yun nga tipid kong sagot. Aaminin kong nagkaroon ako ng second thought kung dapat ko pa bang ituloy ang pagpapakasal ko kay Omer. Hindi ka ba masaya? Panunubok pa sa akin ni Erim. Parang hindi pa ako handa, tipid kong sagot sa ex-boyfriend ko. Kung ganun huwag ka magpakasal. Shelo. Kaya ka ba hindi handa kasi naguguluhan ka kung mahal mo ba talaga si Omer? Muling panunubok niya sa akin. Erim, paano kung sabihin ko sa iyo na mahal pa rin kita? Anong magiging reaksyon mo? Ako naman ang nagtanong sa kanya, revealing my true feelings for him. I really knew it. Halata sa boses ni Erim na hindi na siya nagulat sa ipinagtapat ko. Sa totoo lang naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko. Actually for 5 years. Hindi naman kita nakalimutan. Yes, my mind tells me that I should love Omer. But my heart tells me that I should love you instead of him. Hindi ko alam kung sino ang susundin ko. My heart or my mind? Tanong ko sa kanya. Siyempre, sundin mo ang puso mo. Payo niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagsalita, Papa Dudut. Alam kong mali itong nararamdaman ko, Erim, kasi ikakasal na ako for 1 month from now. Pero kasi hindi ko makontrol ang sarili ko na mahalin ka. What should I do? Mahalin mo ako, Shelo. Just love me. Diretsang sagot niya sa akin. Ginawa mong komplikado ang buhay ko, Erim. Naguguluhan kong sabi sa kanya. Hindi magiging komplikado ang buhay mo kung hindi mo lang ako niloko dati. Aniya. Well, tama naman siya. Pinagsisisihan ko na yun, Erim. Naiiyak kong wika sa kanya. Itutuloy mo pa ba ang pagpapakasal kay Omer? Seryosong tanong ni Erim sa akin. That time ay hindi ko talaga alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Erim. Hindi ko alam. Magkita tayo sa linggo. Tutulungan kitang makapagdesisyon. Suhestyon niya sa akin. Agad naman akong pumayag. Papa Dudut, hindi na ako halos makatulog pagkatapos noon. I also rejected all the calls coming from Omer para makapag-isip-isip ako. Pero labis akong naguluhan. My heart tells me that I should go with Erim. But my mind is telling me that I should stay with Omer and marry him. Sinasabi din ng utak ko na piliin ko si Omer dahil kapag iniwan ko siya, mag-iwan ako ng kahihiyan sa lahat. At kamumuhian ako ng lahat. Lalo na ang pamilya ko na nakasalalay ang reputasyon. Kaya Papa Dudut, isang desisyon na ang aking ginawa. Erim, I'm sorry. Nakapag-desisyon na ako. Malungkot na sabi ko sa kanya. At yun ay ang sumama kay Omer at ituloy ang kasal ninyo, tama ba ako? Tumango lamang ako bilang sagot sa kanyang katanungan. Shelo, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? He tried to seduce me pero desidido na talaga ako. Kahit pa deep inside ay ramdam kong labag yon sa kalooban ko. Si Omer ang mahal ko, insist ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Nararamdaman kong ako ang mahal mo at hindi siya. Shelo, please. Huwag mong piliin ang isang tao na alam mong sa sarili mo na hindi mo pa mahal. Mali ka ng desisyon. At kapag tinuloy mo yan, ikaw din ang kawawa. Mag-isip ka nga, Shelo. Sabi niya sa akin habang hindi niya maitago ang frustration. Oo, mahal kita pero ginagawa ko lang ang tama, ang sabi ko. Agad siyang nagprotesta sa mga sinabi ko. Nasaan ang tama dun, Shelo? Mali yung ginagawa mo. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Sige, pakasalan mo si Omer, but what if dumating ang araw na ma-realize mo na hindi siyang gusto mong makasama? It's already too late to back out.
Yung gagawin mong desisyon na pagpapakasal kay Omer habang buhay mong pagsisisihan yan. So why sacrifice yourself? Hanggat hindi pa huli ang lahat, Shelo, itama mo na ang alam mong mali. Gulong-gulo noon ang isipan ko, Papa Dudut. Siguro nga'y mahal kita pero mahal ko rin si Omer. At siya ang gusto kong pakasalan. Kapag asawa ko na siya, I'm sure makakalimutan na rin kita. Matagal ko nang pinag-isipan to. Ngayon kung dumating ang araw na pagsisihan ko tong ginawa kong desisyon, so be it. Basta ang alam ko ngayon si Omer ang gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Yon ang sabi ko kay Erim. Then go ahead. Pakasalan mo si Omer. Sana lang talaga hindi maging miserable ang buhay mo sa gagawin mong yan. Sana huwag kang lumabas na tanga. Tila may pananakot na wika ni Erim sa akin. Buhay ko to, Erim. Lumabas man akong tanga, sa huli kagustuhan ko na yon. Wika ko na lamang. Samantala'y nagbuntong hininga na lamang si Erim. Shelo, thank you for everything ha. Thank you for being part of my life. Salamat sa pagmamahal, sama ng loob, frustration, galit at kawalan ng pag-asa na ibinigay mo sa akin. Hindi kita makakalimutan. Bye and see you soon. Yun ang makahulugang huling pangungusap na binitawan ni Erim sa akin. And yes, Papa Dudut, mas pinili ko nga si Omer. Nagpakasal kami at nagkaroon nga kami ng isang anak na may cerebral palsy. But I'm not happy with my marriage. Hanggang ngayon ay may regrets pa rin ako sa naging desisyon ko. I still love Erim until now. Oo, aaminin kong mali ako ng ginawa at walang ibang sisisihin sa nangyayari sa akin kundi ang sarili ko din. Papa Dudut, sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ako makakatakas sa buhay na pinili ko. Bahala na siguro ang tadhana sa akin. Papa Dudut, hindi ako natatakot na sabihin sa madla ang istorya ng buhay ko. Maski ang asawa kong si Omer ay alam na ito. Actually, we're already separated pero paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami for the sake of our child. This is the story I want to share with you. Kung may moral lesson man po ito, kayo na lang ang magbigay kasi on process pa rin ang paghahanap ko ng moral lesson sa nangyari sa buhay ko. Sana'y mapili nyo itong i-upload sa Papa Dudut YouTube channel. Sa Papa Dudut Stories. Muli maraming salamat, God bless and more power. Lubos na gumagalang, Shelo. Ang pagpapakasal ay para lamang sa magsing-irog na siguradong nagmamahalan. Ibig sabihin, magpapakasal ka lamang sa tao kung sigurado kayo sa inyong mga nararamdaman. Alam mo na nga sa sarili mo na si Erim ang mahal mo pero bakit nagpakasal ka pa rin kay Omer? Tingnan mo ang nangyari sa'yo na uwi rin kayo sa hiwalayan at nagkaroon pa kayo ng emotional damage ni Omer dala ng inyong failed marriage. Hindi naman sa sinisisi ka namin, Shelo. Pero sana'y hindi mo na lamang itinuloy ang pagpapakasal kay Omer. Tingnan mo ang nangyari sa'yo, nabubuhay ka ngayon sa what ifs at panghihinayang. Malungkot ang iyong buhay ngayon dahil sa maling desisyong ginawa mo. Kung pinag-isipan mo lang yan ang mabuti at kung sinunod mo ang iyong puso bago pa ang nakatakdang kasal mo, edi sana'y masaya ka ngayon sa iyong buhay. Pero ganun talaga. Lahat naman tayo ay nagkakamali minsan sa ating mga desisyon sa buhay. Huwag kang mag-worry, Shelo, dahil meron niyang solusyon sa problema mo. At kung talagang kayo ang nakatakda ni Erim para sa isa't isa, gagawa ng way si Destiny para maging kayo ulit. Basta sa ngayon, asikasuhin mo muna ang iyong sarili at ang iyong anak. Ang pag-ibig kasi ay hindi parating masaya. Lalo na kapag may nasasaktan na tayong ibang tao. May ibang matatapang na kayang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Pero hindi lahat ay kayang gawin yon. Parang ako. Masasabi ko na hindi ako kabilang sa mga matatapang na yon. Dahil hindi ko kayang magpatuloy sa isang kwento ng pag-iibigan habang ang ibang tao ay nasasaktan para sa amin ng taong mahal ko. Yan po ang panimulang bungad ng ating sender for today, mga ka-YouTube, na tatawagin po natin sa pangalang M. Rose. Dear Papa Dudut,
Isang magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Naniniwala ako na may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit gusto nating magbahagi ng kwento ng ating buhay sa karamihan. At ang dahilan na yon, para sa akin ay para maiparealize ang iba't ibang anggulo at mensahe ng salitang pag-ibig. I'm Emrose nga pala, 27 years old from Batangas. Naalala ko na isa kong hopeless romantic noon sa college bago ko makilala si Manuel. Hindi kami magkaklase pero nakasama ko siya sa isang community service noong pareho kaming nasa third year college. Hindi ako naniniwala sa love at first sight, Papa Dudut. Kaya siguro hindi rin kaagad ako nagkagusto noong unang beses ko siyang nakilala. Pero nang mas makilala ko na nga siya at nalaman ko kung gaano siya kabait na tao, doon ako nagsimulang magkagusto sa kanya. Kaming dalawa rin kasi ang madalas na magkasama noon sa community service na yon, Papa Dudut. Hanggang sa hindi nga nagtagal. Niligawan niya ako at naging kami. Pinaramdam niya sa akin noon na pwede pala akong maging bida sa mga romance pocketbook na binabasa ko. Na sobrang ganda ko sa paningin niya at mahal na mahal niya ako. 4 years, Papa Dudut, 4 years na palagi niyang pinaparamdam sa akin na ako lang ang babaeng mamahalin niya. Marami na nga kaming pangarap noon since pareho na kaming nagtatrabaho. Mga pangarap na sa isang iglap lang ay biglang lalabo at hanggang sa tuluyan ng maglaho. Dahil bigla na lang niyang tinapos ang 4 na taong relasyon naming dalawa. Hindi naging madali para sa akin ang tanggapin na hindi na kami magkakabalikan ni Manuel. Lalo na at hinayaan ko noon ang sariling mundo ko na umikot sa kanya. Pero wala naman akong choice kung hindi ang mag-move on kasi kahit kailan, alam ko na hindi na ulit siya babalik pa sa akin. Kaya naman sinimulan ko nang kalimutan siya at tanggapin na wala na siya sa buhay ko. At ang sabi nga nila, isa sa mga paraan para mas madali tayong makapag-move on ay balikan ang mga lugar na palagi ninyong pinupuntahan. At ang isa sa mga lugar na yon ay ang milk tea shop na paborito naming tambayan noon. One Okinawa milk tea and chicken chops. Order ko sa kaharap kong kahera na may name tag sa may dibdib kung saan ay nakasulat ang pangalang Karen. Siya rin ang madalas na kahera na naaabutan namin noon ni Manuel kapag umu-order kami ng pagkain at inumin. Isang order lang po, tanong ni Karen. Sa totoo lang ay gusto kong mainis sa tanong niyang yon, pero hindi ko naman siya masisisi kung ulitin man niya ang order ko para sa isang tao lang. Isa siya sa mga regular cashier na kumukuha ng order ko sa milk tea shop na malapit sa building kung nasaan ako nagtatrabaho. Order namin actually ay lagi kong kasama noon si Manuel. Ngumiti ako kay Karen bago sumagot. Oo, isang order lang. Hindi nagtagal ay dumating kaagad ang in-order ko na aalmusalin para sa umagang yon. Lumabas na ako kaagad upang humanap ng pwesto kung saan ay pwedeng kumain at magpalipas ng oras. Napabuntong hininga na lamang din ako nang makita ko ang isang bakanting lamesa na may pang-2 tao. Yun din kasi ang palagi naming pwesto noon ni Manuel sa tuwing tatambay kami noon sa milk tea shop. Pero dahil wala na akong choice, lumapit na ako sa lamesang yon para doon na kumain. Saglit ko pang tinitigan ang bakanting upuan na nasa harapan ko nang makaupo ako at mailabas ang notebook at ballpen mula sa maliit na bag na dala ko. Parang dati lang, 2 inumin at pagkain ang nasa ibabaw ng lamesang kaharap ko. Nang mga oras na yon ay isa na lang. Naisip ko noon, Papa Dudut,
na kailangan na talaga sigurong sanayin ng sarili ko na kumaing mag-isa sa lugar na yon dahil wala naman talaga akong ibang choice. Isang mas malalim na buntong hininga ang binitawan ko para pigilan ang sarili kong maiyak. May 3 linggo na rin kasing namamaga ang mga mata ko sa kakaiyak dahil nga sa pakikipaghiwalay sa akin ni Manuel. May 3 linggo na rin ang nakakalipas noon nang tapusin niya ang 4 na taong relasyon namin. Nang dahil lang sa isang estrangherong babae na kahit kailan ay hindi ko pa nakikilala. Ni sa hinagap ay hindi ko inakalang maririnig ko ang gasgas na rin niyang paulit-ulit ko nang naririnig sa mga movie at nababasa sa mga pocketbook. Ang linyang "I'm sorry M. Rose but it's not you, it's me." O diba? Naka-extra pa talaga sa pangalan ko sa sikat at mapanakit na linya na yon. Ang bagay lang talaga na mas nakapagpapaiyak sa akin noon ay yung mga tanong na pumasok sa isipan ko, Papa Dudut. Kailan pa? Kailan pa niya na-realize na mahal na niya yung babaeng hindi ko man lang nakilala? Kailan pa niya ako niloloko? Kailan pa niya niloloko ang sarili niya na mahal niya pa rin ako? At kailan pa niya na-realize na hindi niya na pala ako mahal? Napailing na lamang ako noon bago ko hinawakan ang ballpen ko at nagsimulang magsulat ng notebook na nasa harapan ko. Wala ako sa mood pero kailangan ko nang tapusin ang kwentong sinusulat ko. Malapit na rin kasi ang deadline ng submission ng manuscript namin sa editor namin kaya naghahabol na rin ako ng oras. Isa nga pala akong full-time call center agent na nagpa-part-time bilang nobelista sa isang publishing company. Nagsusulat ako ng mga love story na may happy ending. Pero ng mga oras na yon, nagdesisyon akong magsulat ng love story na may tragic ending. Ibubuhos ko ang lahat ng bitterness sa kwentong yon. Dahil baka makatulong yon kahit papaano sa paggaan ng pakiramdam ko. Pwedeng makashare ng table? Tanong ng isang lalaki. Bumaling ang tingin ko sa lalaki at nakita ko na nakasuot ng salamin ang singkitin niyang mga mata. Matangkad siya, maputi at bakat ang maskuladong katawan sa fitted na long sleeve na suot niya. Napatingin akong saglit sa paligid kung saan halos lahat ng upuan ay okupado na kaya pinagbigyan ko na siya sa tanong niya. Sige lang, wala naman akong ibang kasama. Thanks, tugon naman niya. Isang Okinawa milk tea din at 2 hash brown ang laman ng tray na inilapag niya sa lamesa. Nagpatuloy na ako sa pagsulat habang kumakain. Mahilig kasi akong mag-multitasking kaya pinagsasabay ko madalas ang pagkain at pagtatrabaho. Ang lamig no? Hindi pa bare month pero iba na ang lamig ng hangin. Feel na feel mo na yung lamig lalo na kapag naulan. Buti na lang at hindi umulan ngayon kasi sayang ang weekend. Mas okay maging mataas ang sikat ng araw basta ganitong mga araw. Mahabang litanya na sabi ng lalaki. Yeah, tipid na sagot ko. Alam mo, writer din ako, biglang sabi niya noon. At yun na nga ang kumuha ng atensyon ko. I'm Basti nga pala. Pakilala niya sa sarili niya. I'm Mary Rose but just call me M. Rose. Sagot ko naman. Ano palang sinusulat mo? Tanong ko kay Basti. Romance comedy pero hindi ako mahilig sa happy ending Sagot niya sa akin. Ibig sabihin, puro tragic ending ang sinusulat mo? Muling tanong ko. Ngumiti si Basti bago sumagot sa akin. Tragic ending, sad ending, whatever you call it. Hindi ko napansin noon na nakaayos na pala ako ng upo paharap sa kanya. Nakatiklop na ang notebook na kaharap ko at nabitawan ko na rin ang ballpen na hawak ko noon.
Nakuha na talaga ni Basti ang buong atensyon ko at muli pa akong nagtanong sa kanya. Hindi ka ba naniniwala sa happy ending? Saglit na humigop si Basti sa hawak niyang milk tea bago siya sumagot. Not so, alam mo kasi sa 10 taon na nakilala at narinig ko ang love story, 3 lang sa kanila ang may happy ending. Yung 7 ayun, alam mo na. So paano ako maniniwala sa happy ending, hindi ba? Naging interesado na ako sa mga sinasabi niya, Papa Dudut. Mali, naging interesado na talaga ako sa kanya ng mga oras na yon. Bumilis na rin tuloy ang oras sa pagitan naming dalawa. Palitan ng opinyon about love story and happy ending yon. At kung may happy ending nga ba talaga? Ikaw, Rose, may boyfriend ka ba? Ang tanong na yon ang tila gumising sa diwa ko at tila nagpabalik ng sakit na unti-unti nang nababawasan ng dahil sa usapan naming dalawa ni Basti. Kasunod doon ay ang pagguhit ng mapait ng ngiti sa mga labi ko bago sumagot sa kanya. Dati meron, mga 3 weeks ago. Pero sabi mo nga, hindi lahat ng love story nabibigyan ng happy ending. Sorry to hear that. Dapat siguro, hindi ko na tinanong pa, ang sabi niya. Ayos lang yun. Normal naman yun eh. I mean ang masaktan ng dahil sa love. Siguro nga, nakasama na yung love story ko sa mga story mo na na-publish. Kunwari natatawa ang sabi ko noon bago ko muling ibinaling ang tingin ko sa kanya. Ikaw, may girlfriend ka ba? Hindi ko alam kung bakit parang na-excite ako sa balik tanong ko sa kanya. Na-excite ako na sabihin niyang wala. Pero bago niya masagot ang tanong ko na yon, Papa Dudut, ay biglang nagring ang cellphone ko. Nakaagad ko ring sinagot. Ang best friend kong si Penny ang tumatawag sa akin noon at nag-aaralang tinatanong kung nasaan daw ba ako. Buong umaga ko na raw kasing hindi sinasagot ang tawag niya. At ang dahil sa sinabi niyang yon ay doon ko lang na-realize na inabot na pala ng lunchtime ang pagkukwentuhan namin ni Basti. Pinaalala sa akin ni Penny noon ang usapan naming magkikita sa bahay nila. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin ng best friend ko, nagpaalam na rin ako kay Basti na kailangan ko nang umalis. It's fine. Alam mo, ngayon ko lang napansin na lunch na rin pala. Masyado ako naaliw sa pag-uusap natin kaya hindi ko na malayan ang oras, ang sabi niya. Napangiti ako sa mga sinabi niyo ni Basti. Pero syempre hindi ko pinahalata na ang lakas magpakilig ng 2 dimple niya sa magkabilang pisngi. Inayos ko na rin ang mga gamit ko noon bago ako muling nagpaalam. Rose? Napalingon ako kay Basti dahil sa pagtawag niya sa pangalan ko. Nagtama ang tingin ng mga mata namin bago siya nagsalita ulit. I hope to see you again. Bye. Nakangiti akong tumango sa kanya bilang tugon bago nagpatuloy sa paglalakad ko. At pagkatapos nga, Papa Dudut, ng 3 linggo, buhat ng iwanan ako ni Miguel noon para sa isang babae, ay noon ko lang ulit naramdaman na parang kahit papaano ay may nabawa sa bigat ng dibdib ko. Nabawasan yung sakit na pumipiga sa puso ko. Yung feeling na parang gusto ko na ulit ma-in love kahit sariwa pa ang sugat na iniwanan sa akin ng taong minahal ko ng 4 na taon. At habang naglalakad ako palayo ay napabulong na lamang ako sa sarili ko na sana ay magkita ulit tayo, Basti. 2 buwan ang nakalipas noon nang lumabas na ang libro ko kung saan ay nakasama ang isang maikling kwento na naisulat ko, Papa Dudut. Isang umaga yon nang maisipan kong maglakad-lakad sa loob ng isang bookstore. Gusto kong malaman kung available na ba noon sa bookstore ang libro ko para maipromote ko na rin sa mga kaibigan at kaopisina ko. Nang mga panahon na yon ay narealize ko na kahit paano ay may maganda namang naidulot ang paghihiwalay namin ni Manuel. Mas naging inspirado kasi ako noon sa pagsusulat ng maikling storya.
Maikling kwento ng pag-ibig na may malungkot na katapusan. Noon ko lang na-realize na mas makatotohanan kasi pala talaga yon, na hindi lahat ng umiibig ay nagiging masaya sa bandang huli. Sa paglalakad ko sa loob ng bookstore ay nakita ko rin ang libro ko na nakadisplay doon. Pero may ibang libro ang mas nakakuha ng atensyon ko. Ang libro ng author na never ko pang nakita ang mukha, isang ghostwriter sabi nga nila. Pang-apat na libro na niya yon na naglalaman ng mga tula patungkol sa mga taong bigo sa pag-ibig. Naisip ko na para rin pala sa akin ang libro na yon. Hindi ko alam na bibili ka pala ng libro ko. Sana pala ay nagdala ko ng complimentary copy para nabigyan kita. Napalingon ako sa nagsalitang yon, Papa Dudut. Maghahalong gulat at kilig ang bigla kong naramdaman nang makita ko na si Basti na nasa tabi ko. Ikaw si… Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig. Nakangiting pigil ni Basti bago ko pa mabanggit ang pangalan ng author ng librong hawak ko noon. Hindi ako makapaniwala na ang sikat na manunulat ng mga tula ay nakasama at nakakwentuhan ko na pala. Huwag mo nang bilhin yan dahil bibigyan na lang kita ng copy na may kasama pang bookmark. Ang sabi niya bago kinuha ang libro mula sa kamay ko at ibinalik sa lalagyanan. Talaga? Nakangiting sabi ko pa. Hindi niya ako fan pero syempre hindi ko tatanggihan ang libreng kopya ng libro na ibibigay niya sa akin. In one condition, sasamahan mo kong mag-lunch ngayon. Don't worry, libre ko naman ang lahat. Nakangiti sagot niya. Hindi ko na napigilan ang ngiti sa mga labi ko ng oras na yon. Nilulukob na kasi ng kilig ang buong katawan ko. Naaalala ko tuloy ang nabasa ko sa isang libro na tungkol sa mga taong nasaktan sa pag-ibig. Ang rebound daw, pinaka-controversial na technique sa pag-move on. Pero ito rin ang pinaka-effective sa lahat. Sa isang Korean restaurant kami tumuloy ni Basti para mag-lunch. At habang kumakain ay marami na akong nalaman tungkol sa kanya. Naging simula ang araw na yon ng madalas naming pagkikita para kumain sa labas o mag-milk tea sa paborito kong tambayan noon. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone number. Madalas na kaming nagkaka-text at tawagan. Hanggang sa makasanayan ko na nga na maging sweet kami sa isa't isa. At doon ko na nagsimulang maramdaman na nawawala na ang sakit sa dibdib ko. Ang sakit ng dahil sa pakikipaghiwalay ni Manuel sa akin noon. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay natagpuan ko na rin ang sarili ko na tuluyan na akong nahulog kay Basti. Isa na lang ang tanong ko noon. Handa kaya siyang saluhin ako? May 2 buwan na kaming nagde-date noon ni Basti. Hindi ko alam kung kinoconsider niya rin bang date ang ginagawa namin noon. Pero para sa akin ay gano'n na rin yon dahil palagi kaming magkasama sa tuwing wala kaming pasok sa trabaho. Hanggang sa nagulat na lamang ako isang umaga na dumating siya sa milk tea shop na may dalang isang bouquet ng roses at may kasama pang malaking kahon ng tsokolate. Anong meron? Nagtatakang tanong ko kay Basti. Today exactly is the 100th day mula noong unang araw na magkakilala tayo dito sa milk tea shop. Sagot ni Basti na umupo na sa kaharap kong bakanting upuan. Lalo akong napangiti kasi natatandaan pa niya ang eksaktong araw na nagkakilala kaming dalawa. Happy 100th day, muling sabi niya bago uminom ng hawak niyang Okinawa milk tea na in-order ko na para sa kanya habang hinihintay ko ang pagdating niya. Thanks pero hindi ka na dapat nag-abala pa. Ang sabi ko kahit ang totoo ay kinikilig talaga ako. Yun din ang araw na nagsimula siyang magbigay ng iba't ibang bagay sa akin, Papa Dudut. Flowers, chocolates, stuffed toys, at kung ano-ano pang mga regalo. Wala siyang kahit na anong sinasabi na espesyal na dahilan kesyo
Nakukutan na raw kasi siya sa akin kaya binili niya ang mga yon. Kesyo naaalala niya raw ako nang makita niya ang mga ganong bagay kaya niya ibinigay at kung ano-ano pang mga dahilan. Mga white lies niya na sobrang nagpapakilig sa akin. Nagbabago na ang lahat sa buhay ko noon at unti-unti ko nang nararamdaman na naghihilom ang sugat sa puso ko na iniwanan ni Manuel. Ang bago ko lang problema ng mga oras na yon ay kung paano ko pipigilan ang sarili ko na mahalin si Basti. Mabait siya at malambing sa akin pero alam kong hindi ibig sabihin noon ay nanliligaw na siya sa akin. Hindi ibig sabihin na mga ginagawa niya noon na gusto niyang magkaroon kami ng relasyon. Hindi ibig sabihin noon na gusto niya rin ako. Isa na lang talaga ang gusto kong mangyari noon, Papa Dudut. Ang sabihin niya sa akin kung ano ba ako sa kanya. Para kung masaktan man ako, hindi masyadong malalim ang sugat na maiiwan niya sa akin. At hindi pa masyadong masakit kapag mali ako ng interpretasyon sa mga ginagawa niya para sa akin. Araw ng linggo noon nangyayayan ako na magtagaytay ni Basti. Sinundo niya ako mula sa bahay namin gamit ang sarili niyang kotse. Yun ang unang pagkakataon na lumabas kami ng Batangas. Pumunta kami sa isang sikat na kapihan sa Tagaytay kung saan ay tanaw namin ang magandang view ng bundok at mga puno. Ang ganda ng view, no? Ang sabi ko. Oo nga, maganda talaga. Pero mas maganda ka pa rin sa paningin ko, Rose. Napalunok ako sa sinagot ni Basti. Nang ibaling ko ang tingin sa kanya, saka ko lang napansin na matagal na pala niya akong tinitignan. Tinawag niya ang pangalan ko kasunod ng paghawak niya sa mga kamay ko na dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Na-excite at kinakabahan na ako ng mga oras na yon dahil dalawa lang naman ang pwedeng mangyari noon, Papa Dudut. It's either magka-love life na ako ulit or masasaktan lamang muli ako. I have something to tell you, panimula pa ni Basti. Wala na akong makapangsalita na maaaring itugon sa kanya. Naghihintay na lamang ako noon sa kung ano ang pwedeng mangyari at sa mga salitang susunod na bibitawan ng mga labi niya. Rose, I like you. Mula pa nung araw na nakita kita, na nakilala kita, naramdaman ko na gusto na kaagad kita. At sa mga araw na nakakasama kita, hindi ko na napigilan ang sarili ko na mahalin ka. Lalo na akong natameme sa mga sinabi niyang yon. Naguguluhan ako sa kung ano ang dapat kong maramdaman at isagot sa kanya noon. Pero mas naguguluhan ako sa lungkot na nababasa ko sa mga mata niya ng mga oras na yon. Kaya lang ayoko nang maglihim sa iyo, Rose. Ang sabi niya. Maglihim? Sa wakas ay nabigkas ng mga labi ko. Wala pa akong ideya sa mga sasabihin niya noon. Pero pakiramdam ko ay hindi ko na magugustuhan ang mga susunod niyang sasabihin. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ni Basti bago siya muling nagsalita, Papa Dudut. Rose, may girlfriend ako, si Ashley. Yung araw na nakilala kita, yun ang araw na muntik na kaming mag-break. Nakikipag-break na ako sa kanya noon pero ayaw niya. Ayaw niya akong palayain. Seryosong sabi naman ni Basti. Bakit ka nakikipag-break sa kanya noon? Wala sa loob na tanong ko. Dahil nafo-fall out of love na ako. Isang araw pagkatapos ng 3 taon na relasyon namin, bigla akong naramdaman na parang wala na. Wala na yung magic. Wala na yung spark. Wala na yung love. At noong araw na nakita kita, yung oras na nakilala kita, doon ko mas naramdaman ang lahat. Doon ko na-realize na kailangan ko nang palayain ang puso ko mula sa kanya. Pero ayaw ko nang patuloy niyang lokohin ang sarili niya na
mahal ko pa rin siya? Na kaya pa naming maayos ang lahat? Na maibabalik pa namin ang dati naming relasyon? Sagot naman ni Basti sa akin. Kumuyom ang kamay ko at naramdaman ko ang paghapdi ng lalamunan ko nang subukan kong pigilan ang mga luha ko. Pero kaagad rin yung nagsimula ng mamuo sa kilid ng mga mata ko. Muling nagpatuloy si Basti sa sinasabi niya. Rose, sana wag mong isipin na niloloko kita. Hindi ko kaagad sinabi sa iyo ang tungkol sa kanya dahil ayoko mawala ka sa akin. Dahil kagaya ng sinabi ko sa iyo, mahal kita at handa akong iwanan siya ng tuluyan para sa iyo. Iiwanan mo siya para sa akin? Tanong ko. Oo, diretsong sagot niya sa akin. Muli kong naramdaman noon ang matinding sakit sa may dibdib ko, Papa Dudut. Yung sakit na naramdaman ko noong araw na sinabi sa akin ni Manuel na tinatapos na niya ang relasyon namin. Na hindi na niya ako mahal, na may ibang babae na siyang minamahal. Bakit ganon? Bakit napakaliit ng mundo para sa aming lima? Ako si Manuel, ang bago niyang mahal, si Basti at ang girlfriend niyang si Ashley. Bakit napaka mapaglaro ng mundo sa akin? Bakit napakasaklap ni Cupido sa puso ko? Rose, mahal kita. Ikaw na ang mahal ko. Naramdaman ko ang higpit ng hawak ni Basti sa isang kamay ko. Yung higpit na parang ayaw na niya akong bitawan pa. Parang ayaw na niyang mawala pa ako sa kanya. Pero dahan-dahan kong binawi ang kamay ko mula sa kanya. Pinunasan ang pisngi kong basa na ng mga luha. At may mapait na ngiti sa mga labi ko nang umiling ako sa kanya. Hindi ganoon ang love story na gusto ko para sa sarili ko. Hindi ko gustong magkaroon ng isang love story na masaya nga ako o kami ni Basti, pero may isa namang taong nasasaktan ng dahil sa aming dalawa. Tama na yung ako na lang yung masaktan. Sanay naman na ako eh. Sanay na ang puso ko na madurog sa sakit. Rose, tell me, kahit kailan ba hindi mo ko nagustuhan? Tanong ni Basti bago muling ikinulong ang kamay ko sa mga kamay niya. I like you too, Basti. At kagaya mo, alam ko sa sarili ko na mahal na kita. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang iparamdam sa iba ang sakit na naramdaman ko nang iwan ako ni Manuel. Nang sabihin niya sa akin na hindi na niya ako mahal. Nang iparamdam niya sa akin na may iba na siyang minamahal. Hindi ko kayang makasakit ng iba para lang sa sariling kaligayahan ko. I'm sorry, Basti, pero hindi ko kayang makipagrelasyon sa'yo. Muli kong binawi ang kamay ko. Pero sa pagkakataong yon, wala na akong balak na muling ipaubaya sa kanyang mga yon. Sobrang sakit ng naramdaman ko. Napakasakit, Papa Dudut. Yung parang sasabog na ang puso ko sa sobrang sakit. Nakita ko ang pagkatulala sa akin ni Basti, Papa Dudut. Ang pangingilid ng luha sa mga mata niya. Tumayo na ako sa kinakapuan ko upang lisanin ang lugar na yon. Nangangatog ang mga binti kong nagsimula ng humakbang palayo sa kanya. Bago ko pa mabawi ang mga sinabi ko. Bago ko pa magawang sabihin sa kanya ang lahat-lahat ng nararamdaman ko. Na gusto ko siya, na mahal ko siya. Na iwanan niya si Ashley para maging kami na. Para maging masaya na kaming dalawa. Kasabay ng paglabas ko sa coffee shop na yon ay ang pagkabasa ng mukha ko dahil sa magkahalong mga luha at tubig ulan. Alam kong hindi ginusto ni Manuel na masaktan ako. Mas pinili lang niya talagang magpakatotoo. Mas pinili niyang maging masaya kasama ang bago niyang minamahal. Pero ako, mas pipiliin kong masaktan ako kesa sa makasakit ako ng ibang tao. Kesa maramdaman nila na doble ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Rose, isang mahigpit na yakap sa may likuran ko ang nagpahinto ng paglalakad ko. Si Basti ang yumakap sa akin. At para kaming nasa eksena ng masakit na pamamaalam sa isang pelikula.
Kung walang Manuel at Ashley sa buhay natin, tatanggapin mo ba ako? Mamahalin mo rin ba ako? Pwede bang maging tayong dalawa? Tanong ni Basti. Basag na ang boses niya noon at sigurado ako na kagaya ko ay umiiyak na rin siya. Nagsimula nang lumakas ang ulan. Bakit ba sa ganong masasakit na eksena sa buhay ay hindi nawawalang malakas na ulan? Umarap ako kay Basti at ikinulong ko sa mga palad ko ang magkabilang pisngi niya. Nabasa na rin ng magkahalong tubig ulan at mga luha niya. Tinanggap na kita, Basti, at mahal na kita. Pero hindi ko kayang makasakit ng iba para lang sumaya ko. Hindi ko kayang iparamdam sa iba ang sakit na naramdaman ko na dati. Kaya please, wag na nating ituloy ito. Wag na nating hayaang makasakit pa tayo ng ibang tao. Ambrose, ang wika ni Basti na kaagad kong pinutol. Bahagya akong umiling bago inilipat ang dalawang hinalaki sa mga labi niya. Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin niya. Hindi dahil sa ayokong marinig na mahal niya ako at ako ang handa niyang piliin para mahalin sa habang buhay, kung hindi dahil ayoko nang mas maramdaman ang sakit noon kapag naisip kong wala rin namang patutunguhan ang kwento naming dalawa. Muli kong iginuhit ang mapait na ngiti sa mga labi ko bago binitawan ang mukha ni Basti. Tumalikod na ako sa kanya at nagsimulang maglakad palayo. Totoo na yon, wala nang lingunan. Wala nang balikan pa. Tuloy-tuloy akong naglakad hanggang sa marating ko ang isang waiting shed kung saan alam kong hindi na niya ako matatanaw pa. Basang-basa na ako ng ulan pero ramdam ko pa rin ang mga luha ko. Ramdam ko pa rin ang kirot sa puso ko. Para akong character sa isa sa mga tulang na isulat ni Basti. Ang babaeng mas piniling masaktan kesa sa sumaya. Masakit pero nakakatawang isipin na napaka mapaglaro ng mundo para sa aming lahat. Masakit pero siguro nga ay may dahilan ang lahat ng nangyari at nangyayari noon sa buhay namin. May dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako na in love kay Manuel at nasaktan. May dahilan din kung bakit nakilala ko si Basti at mas pinili kong muli na lamang masaktan sa huli. May dahilan kung bakit sa dalawang taong minahal ko ay parehas lang akong nasaktan. At siguro isa sa mga dahilan na yon ay para maisulat ko ang liham na ito. Ang liham na naglalaman ng kwento kong may mensaheng hindi lahat ng love story ay may happy ending. Hindi lahat ay nagkakaroon ng happy ending na gusto nila. Pero masaktan ka man sa love story mo ngayon, huwag ka pa rin mawawala ng pag-asa. Pag-asa na makita ang love story na may happy ending. Dahil ang happy ending ay hindi basta-basta nakikita. Minsan ay kailangan mong hanapin yon. Madalas ay kailangan mong hintayin. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat, Papa Dudut. At kung sakaling marinig man ni Basti ang kwento naming ito, gusto kong ipaalam sa kanya na masaya ako para sa kanila ni Ashley at sa dalawa nilang anak. Lubos na nagpapasalamat, Ambrose. Ang pag-ibig ay parang sugal na minsan ay kailangan mong tayaan para manalo ka at maging masaya. Pero sa kwento ng ating letter sender na si Ambrose ay mas pinili niyang magpatalo at masaktan na lamang para hindi na siya makapanakit pa ng iba. Sa mga tagapakinig po natin, alam ko na marami ngayon sa atin ang naiinis sa ginawa ni Ambrose dahil hinayaan niya ang sarili niya na masaktan na lamang. Pero para sa akin, ginawa niya lamang ang pinaniniwalaan niyang tama. Wala naman kasi sa atin ang gustong maiwan ng taong mahal natin nang dahil lang sa bago nilang minamahal. At yon ang ayaw iparamdam ni Ambrose kay Ashley na noon ay girlfriend ni Basti. Nanindigan siya sa tama kahit sobrang sakit nito para sa kanya. Kaya Ambrose, humahanga ako sa naging desisyon mo. Naniniwala rin ako na darating ang araw para sa iyo na ikaw naman ang magiging masaya kasama ang mahal mo at taong nagmamahal ng totoo sa iyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut